Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today guys, ating pag-uusapan is ano-ano ba yung maling desisyon natin sa buhay na pwede maging dahilan ng pagkabaon natin sa utang dito sa Buhay Canada. But before that, I would like to say thank you so much to all our new subscribers and sa mga subscribers natin na walang sawang sumusuport at nanonood sa ating munting YouTube channel. Thank you so much po. And sa mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, please consider to subscribe, click the like button, and leave your comments below. So today guys, ang ating pag-uusapan is mga maling desisyon. Ano-ano ba yung mga maling desisyon na yan na nagiging dahilan natin sa pagkabaon sa utang? Alam nyo guys, napakahirap talaga na mabaon sa utang. So, but utang is life here in Canada. But take note, we need to manage and control that one. Kasi yung utang naman is may good credit yan, diba? But if hindi natin na-manage at konti, hindi natin napag-aralang mabuti, lalo na kapag baguhan tayo, diba? Or even yung matatagal na, kapag hindi natin napag-aralan, hindi natin na-double check, is may malaking impact sa ating finances, okay? So, number one is credit card. So, diba, sa Pilipinas, napakahirap kumuha ng credit card. But dito guys sa Canada is napakadali. Kaliwat kanan. Grocery, pumunta ka, may mag-offer sa'yo. Sa bangko, kumuha ka ng check account, savings account, may mag-offer sa'yo. Minsan, mag-send lang sa'yo notification, bibigyan ka pa nila ng additional, na pwede mo ma-max out, diba? Dagdag na fund para example, ang maximum mo is 1,000. Tapos dinagdagan nila, ginawa nilang 3,000. So, may mga ganon. And sa dami ng nag-o-offer sa iyo is hindi na natin na-manage. Kumuha tayo ng 3 credit card, 5 credit card. Diba? Kung mag-asawa kayo, tig 5, 10 at napakahirap i-manage yan guys. And kung bumili ka sa Walmart ang gagamitin mo. Kung bumili ka sa Costco gagamitin mo. So, napakahirap i-manage guys kapag maraming credit card. So, we recommend at least 1 or 2 yung credit card lang sa family nyo. Kung example sa aming mag-asawa, meron kaming isa kay daddy, tapos 2 sa akin kasi Costco kasi ginagamit namin sa gas. So, 3 yung credit card namin. And talagang minamanage namin mabuti yung mga expenses dyan. And another thing na may share ko sa inyo is about sa annual fee ng credit card. I-double check nyo guys yung mga contract nyo for the credit card sa bangko na pinagkunan nyo. Kasi when they send you na credit card, may mga contract yan dyan. And double check nyo, dapat hanggat maaari, they offer annual fee na walang babayaran. Okay? So malaking bagay yung guys. Number 2 is pagti-trade-in ng sasakyan. So, kung bumili ka or nag-financing ka ng sasakyan, and then may nakita ka ng latest na naman, you trade-in na naman, magpapatong-patong na yun doon, guys. Example, 2 years lang or 1 year pa lang nagagamit mo sa sasakyan, na financing mo or brand new, i-upgrade mo ng latest ng 2025. So, malaking ano yun, guys, malaking sakit sa ulo, yung ganun. But, again, it depends on you pa rin guys. Number 3 is pag-upgrade ng cellphone. Same with the car, diba? Kung kumuha ka kung every year nag-change or nagdadagdag ng mga bagong model ng mga cellphone, like now, mayroon ng iPhone 16, mag-upgrade ka na naman, diba? So, instead na tapos na yung plan mo, mag-upgrade ka na naman, dadagdag na naman yun at wala nang katapusan na pagbabayad dyan guys. Na kung minsan, sit down tayo, get the paper, and then get the notebook. Ano ba yung mga current natin na binabayaran. And i-double check nyo guys, napakalaki ding amount within a year. Kung times 2 years, malaking bagay yan guys. Na pwede nating maiwasan and ma-manage. Okay? Number 4 is, of course, luho. Luho sa mga branded na bag,
branded na shoes, branded na damit, diba? Louis Vuitton, yung mga branded na yan, mga sapatos. Alam niyo yung sapatos na nakatambay lang sa closet. Diyos ko. Marami sa ating mga ganyan, diba? Kaligayahan daw yan. Deserve ko yan. So, at the end, yung pala naman ay ginamitan lang ng credit card, diba? Hindi naman masama guys na magregalo sa sarili, pero wag lang sobra-sobra, 'di ba? Especially kapag kapag paycheck to paycheck ka lang, or else yung sahod mo saktuhan lang, tapos ikakaskas mo, gagamitan mo ng credit card para magkaroon ka ng branded na ganito, hanggang nasanay na yung katawan mo at nasanay na yung naging hobby mo na yung pagbili ng mga branded na sasakyan, mga branded na gamit, branded na shoes, branded na bag, branded na damit. So, ano siya, kailangan natin guys na i-manage na mabuti. Like, birthday gift mo, isa sa mga branded, example, branded lang ng sapatos, isang fair, diba? And after 3 years or after 2 years, bago ka ulit bumili, diba? Para at least, kasi minsan hindi natin na-analyze na ito ba'y ginagamit ko or gusto ko lang, diba? Kailangan ko ba to or gusto ko lang siyang makita, gusto ko lang siyang nandun lang, nandito lang sa bahay, diba? Like mga sapatos, kung hindi mo naman lagi ginagamit, kasi lagi kang nasa trabaho, may double job ka pa, diba? Hindi ka naman nakakapamasyal. Tapos bibili ka ng mga branded na sapatos at branded na damit. Nandyan lang sa closet. Tapos inutang mo, hindi mo pa nababayaran, nagkapatong-patong na yung interest. Okay? Number 5, the last one is travel. Travel dito, travel doon. So, ginagamitan natin ng credit card. So, importante na i-manage natin yung pagta-travel natin. Reward sa sarili, but make sure na ano natin yan, na nabigyan natin ng allotted budget. Hindi yung galing sa utang para lang makapag-travel. And of course, yung pasikat sa Pilipinas, 'di ba? Pag nagpasikat sa Pilipinas, pag uwi sa Pilipinas, gagamitin ng credit card at iisipin mo, pagbalik ko, magdo-double job ako, magpa-part-time job ako para ma-cover up ko yung utang ko sa credit card. So, that's all for today, guys. And yeah, etong mga experience na ito, I hope na meron tayong napulot, lalo na sa mga kababayan natin na baguhan dito sa Canada. And see you in the next vlog. Thank you for watching.